Hello, magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan at mga kapatid. At sa oras pong ito ay welcome ko po kayo sa ating pong panibagong series ng ating pong Lands of the Bible. Kayo po ay aking welcome sa ating pong 395 days ng ating pong Lands of the Bible series. So sa ating pong panimula ngayong araw na ito ay welcome ko po kayong lahat at tayo po ay pupunta sa panibago nating pong lugar dito po sa gitnang Israel, no? Sa panahon natin ngayon ay makikita ninyo ang lugar na ito. Kung kayo mapapadako, kung kayo makakarating sa lupain ng Israel, ay dadalhin ko kayo sa lugar ng tinatawag na atlit, or ito sa panahon natin ngayon ay tinatawag na karta. So dito po sa larawan na pong makikita ngayon ay ito po yung tinatawag na modern day sa panahon natin ngayon. Ito po ay malapit sa Mount Carmel, no? Dito po sa Central Israel. So dito po makikita yung ancient road ng Atlit o ng Karta, at makikita nyo po yung bagong community na tinatawag na Kirbet Karta, at yung tinatawag na Ancient Cemetery, at ganoon din yung tinatawag na Crusader Fort dito sa bandang kaliwa. So ito ang modernong lugar ng panahon ng tinatawag na Karta, o sa panahon natin ngayon ito po ay Atlit. So titingnan natin ang background, no, ng lugar na ito, na ang atin pong verse na makikita ito sa Bible ay ito pong sa aklat ni Joshua, no, chapter 21 verses 34 hanggang 35. So yan po ang ating makikita na background ng lugar ng Karta o natawag na Atlit sa panahon natin ngayon. Ito po yung isa sa 4 na lugar na binigyan ng lugar ang mga Libita, no? At ito po ay makikita natin, no, sa talatang 34 hanggang 35. No, ang mga natirang Libita ng mga panahong ito ay mga angkan ni Merari, no? Ang pinagkalooban ng ang 4 na lupain na ito, na ang isang nga dito ay itong ang Karta. Ito ay nakatanggap ng 4 na bayan mula sa lupain ng lahi ni Zebulon dito sa Galilee. Ito ay ang Jokneam, ang Karta pangalawa, Dimna at Nahalal, kasama ang mga pastulan nito. So ito yung mga lugar na pinagkaloob sa mga lahi ni Levi, sapagkat ang lahi niya ay hindi na pagkalooban ng lupain sa bansang Israel, no? At sila ay itinalaga bilang mga saserdote, mga manggagawa sa templo, no? Sila ay mga priest. So kaya binigyan sila ng mga bayan upang kanilang mga tirahan, at sila ay maglilingkod sa bansang Israel bilang mga saserdote, at sa kanila ibinigay ang ikasampung bahagi ng pag-aari ng mga bansang nasasakop ng Israel, at ang 11 tribo ay binigyan sila ng pangkabuhayan. So ang sinaunang lungsod ng Atlit ay nakilala sa panahon natin bilang Atlit, at ito ay Karta sa panahon ni Joshua, no? Isang lungsod ng Zebulon na binanggit sa ilang Griegong version na itong aklat ng Septuagint, no? Ng aklat ng Joshua chapter 21 verse 34. So sa loob ng lungsod ng Atlit ay isang malaking Crusader fortress. Kung kayo madadako sa lugar na ito, ay meron kayong makikitang bakas na iniwan ng mga Crusader na mga 13 siglo, no, mga 13th centuries yan, sa timog ng Haifa, no? Ito ay tinayo noon upang gawing base ng mga Crusaders na nanggaling sa Europe, upang magdagdag ng mga daungan at protektahan ang lansangan ng paglalakbay mula sa Acre hanggang sa Jerusalem. So yan ang purpose kung bakit itinayo ang lugar na ito noong panahon ng mga Crusaders. Ito ang huling mga gwardiya o outpost ng Crusaders sa Holy Land ng ilikas noong 1291, no? Iniwan nila ang bakas na ito na matatagpuan ngayon ng ilan na lamang sa mga natira na makikita, no? Yung mga fortress na ito, mga muog na mga sinaunang mga bato, no, ng mga 13th centuries.
Ang Atlit ay isang maliit na baybaying bayan na matatagpuan sa Haifa District ng Israel na humigit kulang na 20 kilometro sa timog ng Haifa, no? Nasa parte ng northwest. Bagamat nagtataglay ito ng kahalagahang pangkasaysayan bilang lugar ng dating kampo ng detensyon ng Britanya noong panahon ng Mandatory Palestine, no? Yan ang bago ang Israel ay naging bansa noong 1947, bagamat ang mga British ay pumunta dito sa tinatawag na gitnang silangan sa ating panahon ngayon, itong tinatawag na Levant. Pag sinasabing Levant, yan ay tumutukoy sa bansang Israel, Jordan, Iraq, Syria, Egypt, yan ang Lebanon, yan ang mga binabansagang Levant. Ito ay isang French terminology, ang ibig sabihin ay tumutukoy sa gitnang silangan sa ating panahon ngayon. Bagamat nagtataglay ito ng kahalagaang pangkasaysayan bilang lugar ng dating kampo ng mga detensyon ng Britanya noong panahon ng Mandatory Palestine. At pinagmamalaki rin ito ang isang kilalang kuta ng Crusader na gumaganap ng mahalagang papel sa panahon ng medieval, no? At yan ay natala, no, sa panahon ng kasaysayan. So ito ay makikita ninyo tabi ng Mediterranean Sea na sa bandang kaliwa. Sa mapa makikita ninyo ay malapit ito sa Mediterranean Sea. At makikita niyo ang bakas ng mga muog ng Crusader, no? At ito ay lugar ng bakasyonan ng maraming mga Israeli sa panahon natin ngayon na pinupuntahan upang bisitahin ang mga lungsod na ito na sinaunang lungsod, no? Mga 12 to 13 centuries. Ang kuta ng Crusader sa Atlit ay tinayo noong huling bahagi ng 12th century sa ilalim ng utos ng Knights Hospitaller, no? Ng mga Roman Knights ng mga panahong yan. Isang medieval na order ng militar ng Katoliko ng mga panahong yan. At ang kuta ay nagsilbing isang estratehikong pagtatanggol sa baybayin na nagpapahintulot sa mga krusada na pangalagaan ng kanilang mga teritoryo at mapanatili ang kontrol sa mahalagang rutang pandagat. Sa panahon ng mga krusada ay nasaksihan ng Atlit Fortress ang serye ng mga labanan at pagpapalitan ng kapangyarihan sa pagitan ng mga krusada at pwersang Muslim, no? Nagdidigmaan ng mga Muslim at ang mga crusades sa mga panahong yan. Ang lokasyon nito sa kahabaan ng baybayin ay ginawa itong pangunahing target para sa magkabilang panig na naghahanap ng kontrol sa rehiyon. So ang kuta ay nakatiis sa maraming pagkubkob at pag-atake na laban sa galing sa mga Muslim, habang ang mga pagtaas ng tubig ng mga krusada ay bumaba at umaagos, no? So yan ang kwento. Alam natin na natalo ang mga krusada sa larangan ng digmaan laban sa mga Muslim, kaya naging Muslim dominance ang buong gitnang silangan at napaalis ang mga crusade o ang mga sundalong galing sa Europa at sila ay natalo sa digmaan, kaya sila ay bumalik sa Europa. Ang Atlit ay ang huling outpost ng Crusader sa banal na lupain ng Israel at kasunod ng pagbagsak ng Crusader Kingdom of Jerusalem noong 1291. Nawala ang kahalagahan ng Atlit Fortress at unti-unti itong nasira, no? At nawala na ng kabuluhan pagdating ng maraming mga panahon. Dahil hindi na kailangan ng kuta sa lugar, ang kuta na ito ay inabandona at ang mga istruktura nito ay nagsimulang gumuho sa paglipas ng panahon. Sa panahon ng Ottoman Empire, ang mga labi o itong mga naiwan na remains ng Atlit Fortress ay muling ginamit bilang isang maginhawang quarry para sa mga materyales sa gusali. No, dito pinagkukunan yung mga mahalagang mga materyales para sa pagbubuo ng mga gusali, no? So nagambag pa ito sa pagkasira ng lugar habang ang mga bato mula sa kuta ay sistematikong inalis para sa iba pang mga proyekto sa pagtatayo. So kumukuha sila ng mga bato na galing dito sa mga original na bato sapagkat napakatibay na ginamit sa mga batong ito. Kaya nagsisilbing tulong din sa mga makabagong mga building na ginagamit, no, sa panahon natin ngayon. So sa kasalukuyan, ang mga guho ng Atlit Fortress
ay hindi na naa-access sa pangkalahatang publiko dahil sa lokasyon nito sa loob ng isang kampo ng militar, no? Halos sa karamihan ng mga lungsod na malapit sa Mediterranean Sea, ito ay kinukutaan ng mga sundalo ng mga Israeli sa panahon natin ngayon. Usually ito ay ginagamit sa mga navy bases upang ito ay maging depensa mula sa kanilang mga kaaway. Ang lugar sa paligid ng kuta ay pinaghihigpitan para sa mga layuning pangseguridad, habang ang mga bisita o mga pilgrims ay hindi maaaring galugarin ang kuta mismo sapagkat ito ay protektado, no? Ito ay pinipreserve. Ang makasaysayan at mga archaeological na kahalaga nito ay nananatiling buo, no? Hindi pinapayagan na sirain at gawan ng hindi magandang bagay, kundi pinipreserve nila itong mga lugar na ito. So ang Crusader Fortress sa Atlit ay nakatayo bilang isang testamento sa medieval na pakikibaka para sa kontrol sa rehiyon, at ang arkitektura nito nakahusayan ng mga Crusaders, no? So yan, ang strategic position nito na tinatanaw ang dagat ng Mediteraneo ay nag-alok ng isang sulyap sa mga taktika at hamon ng militar na kinakaharap ng parehong pwersang Crusader at Muslim sa panahon ng magulong panahon ng Crusader, no? Alam natin na talagang napakagulo, napakahirap ang sitwasyon ng mga panahong iyan, ano? Nagsimula yan ng mga 10th, 11th, 12 hanggang sa 13th centuries, no? So matagal din ang digmaan ng iyan, ano? Laban sa mga Muslim. So bagamat maaaring hindi bukas ang kuta para sa pampublikong paggalugad, no, ang Atlit mismo, itong lugar na ito, ay isang kaakit-akit na bayan sa baybayin na dapat bisitahin ng sinuman, no? Nung ako'y nasa Israel noong nakaraang Mayo, ay hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makita ito sapagkat yung aking inarkila na sasakyan ay hindi napadaan dito sa lugar na ito, kung hindi malayo, kaya hindi ko na ito napuntahan, no? Kaya ang sabi ng driver na aking kinontrata ay hindi natin matadaanan itong karta o itong Atlit sapagkat napakalayo ang destinasyon, kaya hindi namin ito napuntahan, no? So ang magagandang beach nito ay malapit sa Carmel Mountains, no? Malapit sa Mount Carmel, at ang mga kalapit na Atlit Yam Archaeological Site na binabanggit natin kanina ay nag-aalok sa mga pilgrims, sa mga bisita na magkakaibang hanay ng mga atraksyon at makasaysayang karanasan. Ang lugar ay matatagpuan 20 kilometro sa timog ng Haifa at sa Dalampasigan, at 3 kilometro sa kanluran ng Mount Carmel. So malapit siya sa Mount Carmel. Ito ay isang malaking lugar, no? 400 meter by 500 meter ang lapad niya na nangingibabaw sa tanawin ng katimugang baybayin ng Haifa. So yan mga kapatid, no, ang makikita natin na ang kasaysayan ng lugar na ito ay prehistoric period pa, no? Ang lubog na prehistoric building na village sa Bay of Atlit ay isang archaeological site na lugar na matatagpuan sa Mediterranean coast ng Israel, malapit sa modernong bayan ng Atlit. No, talaga nag-exist na ang lugar na ito, prehistoric period pa ito, na ang lugar ay na ito ay kilala bilang ang Atlit Yam site, at kumakatawan sa isang Neolithic village na umiiral mga 9,000 years ago na ang nakakalipas o nakakaraan sa panahon ng pre-pottery Neolithic period. Ibig sabihin talagang tinira na ito ng mga Canaanites, no, ng mga panahon ng lumang panahon pa, 9,000 years ago. Na ang lugar ng Atlit Yam ay natuklasan lamang noong 1984 sa panahon ng isang marine archaeological survey, no. Natuklasan lamang siya lately noong 1984. Ito ay natatangi dahil ito ay isa sa mga pinakamahusay na preserbang lubog na prehistoric settlement na natagpuan. Lubog siya no, ng mga buhangin, no, at na aksidente lamang siyang nahukay, no. Kaya lumitaw ang tunay na muka ng lugar na ito. At dahil dito ay nakalubog siya sa ilalim ng humigit kumulang na 15 metro ng tubig dahil sa pagtaas ng antas ng dagat sa loob ng libu-libong taon. Natabunan ng tubig ng Mediterranean, ng dagat Mediterranean ng mga 15 meters ang lalim. Kaya noong bumaba na uli ang tubig, ay lumitaw na uli itong lugar na ito. Ay 200 to 400 meters offshore sa hilaga ng fortress, no, na may lawak na 4 na hektarya ang lawak. Malaki yan, no? At 4 na hektarya.
Ang mga labinang nayon ay napanatili ng napakahusay na nagbibigay ng mahalagang mga pananaw sa pang-araw-araw na buhay at mga gawain ng mga Neolitiko na naninirahan doon siyam na raang libong taon na nakakalipas, no? So mga kapatid, no, yan ang mga ilan sa mga makikita natin dito sa lugar ng Atlit o yung tinatawag na karta sa panahon ni Joshua na ibinigay sa mga Libita bilang kanilang bayan, no? Apat yan, isa nga ang karta. Ang nayon na ito ay nakatayo ng panahong iyon sa isang mabuhanging dalampasigan, no? At ang mga structure nito ay gawa sa troso, bato at putik, no? Ang mga building na ginamit dito. Ang mga tao ng Atlit Yam ay nakikibahagi sa iba't ibang activities tulad ng pangingisda, no? Pangangaso, agrikultura at kalakalan. At naglalaman ang lugar na ito na maraming mga artifacts, mga tools, installations, pader at buto ng isda. Ibig sabihin, napakaraming mga natagpuan dito nung nahukay ang lugar na ito. Natuklasan din ang isang ritual na pag-install ng mga megalith o isang balon na gawa sa bato, no? 15.5 meters sa ilalim ng kasalukuyang antas ng dagat na 5.5 meter sa ilalim ng dagat, no? So yan ang nakita. Ang mga pagtuklas na ginawa sa lugar ng Atlit Yam ay nagbigay ng mahalagang insight sa paglipat mula sa isang hunter-gatherer lifestyle tungo sa isang mahusay na lipunang agricultural sa panahon ng Neolithic, you know? So nagbigay liwanag din ito sa mga sinaunang gawaing pandagat at ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga pamayanan sa baybayin ng panahong iyon. So yan ang makikita ninyo kapag kayo ay nagpunta at mabisita. So mga kapatid, no, hanggang dyan na lamang ang ating magbabahagi. Hindi naman gaanong